Hello guys, I'm here. Welcome back. Welcome back after 9 months or 10. Hindi ako nakapag-video. So ayan, i-video ko lang. I-share ko yung mga questions, inquiries, halos about sa pag-apply ko sa journey namin sa Taiwan. Kasi andito na tayo. Hindi na tayo tourist lang. And OFW na tayo for 3 years contract. Nasa labas ako ng rooftop kasi may roommate ako doon and bawal mag-ingay, so mag-adjust tayo. Wala akong place kung saan mag-vlog. So, after how many months, makapag-vlog ulit. I-share ko lang yung mga questions ng mga comments sa TikTok ko. Paulit-ulit lang naman yung tanong. So, isahin ko na dito yung journey namin sa pag-apply. Malate, Manila or sa Pedro Hill, bound to Taiwan. So, first question. Ate kasi, nag-tourist lang ako dito 3 months and then another 3 months. So, 6 months ako dito. Tourist visa ang in-applyan ko noon as a worker na hindi na siya as tourist. Una, tinatanong, so magkano daw yung nagastos, ano yung placement fee, magkano, tas height, may height and weight ba, may tattoo, pwede ba, anong agency, anong company, sa medical, yung sa visa, teco, ganyan. So, ayun yung mga inquiries dito. So, sasagutin natin isa-isa. And yan yung based on my experience, okay? So, hindi siya sa lahatan. Ito yung na-experience namin ng pinsan ko kasi dalawa kami nag-apply and now we're hired sa company kung saan nag-work yung auntie ko. Dalawa kami. Nauna lang ako kasi na late na pending yung mga papers na pinsan ko. So, pa-flight na din siya next week. Magkano ba nagastos nyo? May age limit po ba? Any ideas kung ano interview sa inyo sa JS Contractor or saan company? Kasi madami akong company na napuntahan at agency na na-experience. Agency ko ay iQuest. Unang agency ko ay JS Contractor and then lumipat ako sa iQuest since nakapasa kami sa KYEC, yung company. And doon yung auntie ko. So, nag-back out ako doon sa JS Contractor kaya nung nag-withdraw ko ng mga requirements ko. Buti napayagan kasi valid naman yung reason ko. Lumipat ako JS Contractor from iQuest Agency sa Pedro Hill, Malate, Manila po. Yun, madami pong agency doon. And magkalapit-lapit lang sila. Grand Placement, Workforce, MIP. Ang MIP doon pala, una-unahan pala yun. City Employment, ganyan. Doon lang yan sila. So, magtanong-tanong na kayo, madami doon. And may age limit po ba? Sa mga company, yes, may age limit po. Hindi ko alam kung abot siya ng 40. Sa amin is 35 po. Pagkakalam ko 35. And lagpas ka ng 35, pwede naman mag-work kahit 50 ka na, ganyan. Basta dun sa Pinas ka nag-apply, ganun yung age mo. Hindi ko sure kung sa ibang agency or company kung mag-ilan yung ilang taon. Pero ganun. 21 years old and to 35. Pero may narinig ako may 40 pero hindi ko alam kung anong company yun or agency. And then, any ideas kung ano interview sa inyo ng JS Contractor? Mostly po yung interview ay tell me about yourself, ganyan po, tas why Taiwan, why work abroad. Mostly sa lahat ng 8 to 9 company yung ko, ang daming agency, mga almost 15 agency ang na-applyan namin, naikutan, nag-walk-in kami, isa resume mo lang kasi wala kaming experience, factory worker. So, tatanong lang din kung ano nasulat dun sa mismong sa mismong resume mo. Ganun lang yung mga question niya, depende din. Tapos kung may idea ka, may iba kung may idea daw mismong company na in-applyan mo. Pero kadalasan sa dami ba kasi na nag-a-apply, parang yun na lang yung natatanong. Magkano gastos ko? Kasi meron akong ipon nun, almost 50K. Naubos siya. Pero hindi lang yun yung gastos ko ha. Ang dami ko kasing gastos parang. Depende po kasi yun sa paggastos nyo. Nagbabaon kayo, pamasahin nyo, back and forth. Ganyan yung food nyo, ganyan. Tapos yung requirements, ang dami kong requirements. Ulit-ulit talaga yung requirements ko kasi ganyan nawawala. Tapos nawala minsan ng agency. And then ganito kuha ng ulit ng ganito kasi kulang ng QR. Madaming kaya paulit-ulit. Tapos yung placement fee sa amin sa iQuest, meron kami 10K pero refundable yun. Pati yung medical na 6K refundable. So, yung parang nagastos ko, kulang pa, katakasaba na yung allowance. Pero siguro nasa 20K, ganyan yung gastos. Wala akong exact, pero hindi kasi na-count. Depende kasi yun sa inyo. Sa layo nyo, college graduate pa daw ako. Yes, college graduate ako. Tumatanggap naman sila ng siguro senior high, graduate, ganyan, or college level. Kasi may nakita ko dati nag-post sa TikTok, parang high school graduate siya. May natanggap na gano'n yung mga company. May mga company natatanggap na high school graduate. Hindi ko lang kung senior ha. And college level, ganyan. Paano po kapag bagsak sa medical mo sa tayo, papawin ka ba? Paano daw kung may bagsak sa papauwiin? Hindi ka papauwiin kasi hindi ka naman papuntahin dito sa Taiwan kung bagsak ka sa Philippines.
ng medical. Doon pala sa Pinas, hindi ka na makaka-go through sa Taiwan. Kung meron mang something dito sa Taiwan, mild lang yun, papagamutin ka naman. Teka ng medicine na ibibigay nila. Need ba mag-aral ng language nila? No, hindi kailangan mag-aral ng language nila. Matututo ka dito. So, yun. Walk-in po ba kayo need na may text before pumunta? Madami akong walk-in, madami din online. Sa JS, online po kami noon, tapos tinext kami after ilang days. 2 days ata noon. And then, nag-walk-in na kami doon para mag-line up sa company na hiring. And then, sa iQuest, nag-online din yun. Tapos, tinext kami, tapos saka kami nagpasa ng mga requirements. Line up kami sa company na mag-hire. Tattoo, pwede. Okay lang po ba medyo malabo yung mata? Yes, tattoo. Ang dami pong may tattoo dito na galing from Pinas. So, yung iba, yung may kapatid kasi na ayaw na may tattoo, meron ding na okay lang. So, sasabihin lang yun kasi tatanungin ko may tattoo, ganyan. Ano lang po, malit lang po yung tattoo nyo. Yung kasama ko kasi nun, ayaw nung company na may tattoo. Tinago niya sa makeup ha, tinago niya dito yun. Or saan yun, tinakpan niya ng concealer. So, ayun, nakalusot naman, hindi nakapansin yung tattoo niya. Kaya andito na siya, tinago niya yun. And then, okay na po malabo ang mata. Madami po talagang malabo ang mata na kasama ko naka-eyeglass at naka-hired from Pinas. Binibigyan ng eyeglasses yung tamang sukat ng size. Ganyan. So, okay lang naman. Yung malabong mata. Madami po naka-glasses dito. And yung mga Chekwa po, Taiwanese ay mostly makakapal talaga yung grado nila. Naka-ano po sila, eyeglass po talaga sila. May babayaran po. So, sa babayaran placement fee ay depends on sa company. So, hindi po yun sa agency, sa company po yun. Kung under RBA po, ay walang bayad or walang placement. Refundable yung iba. Kahit medical nyo, kahit requirements nyo, refundable. Pero, may mga ganun na company. So, depende po sa company yun. Kasi yung sa agency, hindi po sila ang mag-aano na magbibigay ng placement. Depende po yun. Yung placement ko sa Giant Plus, 75 ata yun. Hindi naman ako natuloy doon. So, nagbayad kami sa iQuest, sa KYEC, sa company 10K, tas 6K na refund naman nun. So, depends sa company. Hello po, ilang months po kayo nabot ng pag-apply? Ilang months? April 2 kami nag-start. Then, almost end of May kami natapos. So, almost 2 months din kami nag-apply. Parang everyday ngayon, minsan twice a week, thrice a week, minsan whole week kami nag-apply. Nakakapagod talaga. Pero, tsaga-tsagaan din, prayers, and then, go ulit-ulit. So, hanggang nakuha, na-select ng employer. Iba po nasa ilang months, 3 months to 6 months. Yung iba taon nga po eh. Kaya, yun, tsaga-tsaga lang din po sa pag-apply. Magka-experience, wala po akong experience sa factory. BPO po yung all-call center po yung experience ko sa Pinas. 2 years yun. Nakuha naman yung pinsan ko, fresh graduate. Education, ayun, nakuha naman, first job niya talaga ito dito sa Taiwan. Wala siyang experience or ano na, practicum lang, teaching doon sa Pinas. Yun lang, pag-graduate niya, nag-apply na siya kasama ko. So, yung mga company na naghahanap ng experience, meron ding walang experience na tinatanggap. Ano pwede isuot pag mag-apply? Mostly pag nag-apply o wala namang yun lang, parang shirt, kung ano yung outfit mo, tas pants, shoes. Pagka may interview or exam, ayun, puti, white po, tas pants. May backup po ba din sa company? Nakalist din ba sila? Backup kami ay backup po ako or second priority. Pero nakaalis din po ako kasi sobrang hiring po ng company namin nung time. Kaya madami din akong kakilala na sa ibang agency, ibang company na backup pero nakaalis. Pero yung ibang, depende kasi yun sa kung kulang pa sila or may mga problema. Meron kasi may mga problema sa sa medical, kaya yung mga backup yung nakukuha. Pero yun, second priority kayo, mag-aantay kayo kung matatanggal sila sa medical or hindi sila may problema sa mga requirements nila, saka kayo, saka tayo. Cheers. Ayan, so backup, yes, may na pero ganun, kailangan mo ng madaming option. So, mag-option ka, maghanap ka pa rin, mag-apply ka pa rin while waiting sa backup. Kasi baka hindi ka makontak or ganyan. At least meron kang pagpipilian, may choice ka. Yung exam, dito kasi sa company namin, sa bago ka papasok or may training, may exam kasi, madaming exam. Pero open notes naman po siya. Yung exam kung kung saan ka ma-assign, yung department mo, ganyan, na factory, ganyan. May exam sa amin, open notes naman, pero not sure sa ibang company kung training lang, walang exam. Placement fee, depende yun sa company. Ano katagal bago na-release yung plane ticket?
1 week po kami nagantay sa visa, tapos after 1 week, kumuha na agad sila ng ticket sa paglipad namin sa flight. Ang offer po ng salary ng company namin or KYEC is, ano po yun, basic na salary ng factory worker sa Taiwan po lahat ay 27,470. As of this year ha, kasi every year po siya nagtataas 1,000 every year. Convert to peso, nasa 49 to 50k and up, depende sa plus OT nyo. Mga OT at mga bonus depende sa company. Pero may mga deduction din yun, mga dito, mga insurance, health card, something mga ganun, mga sa dormo, ganyan, sa food. And may food allowance naman, depende po kasi yun sa company, pero basic salary po ng Taiwan factory is 27,470, nasa 49 to 50k, ganyan. Ano po yung requirements na sana mapansin? Yung mga requirements po, ang basic requirements na naalala ko, updated resume nyo, passport, UMID ID or certificate, voter certificate, diploma, PSA, Sanomar, at iba pa. Undergrad kung Form 37. Try ko po mag-video ulit sa requirements, kung ano yung requirements kasi ang dami. Bago kayo mag-apply, mag-ano muna kayo. Yung requirements kasi hindi nila, pinapriority nila yung may requirements at hindi kayo nasikaso pag wala kang requirements. Height, meron ako pansin ako dito may 5. Sub girl ha, may 5 flat. Parang ganun. Hindi ko alam kung may 4'11 pababa. Hindi ako sure. Kasi depende sa height requirements yun ng mismong company. So, dapat proportion yung height mo at po ng agency and company nag-require sila ng height and weight. Nag-reply naman ako dun sa mga comments sa TikTok. Hindi agad-agad, pero na-replyan ko. Mga message nyo, daming mga private message nyo, na-replyan ko naman Facebook, TikTok. Pag may mga tanong, i-refer ko na lang dito sa YouTube. So, kung may mga inquiries pa kayo, comment kayo dito. Mag-apply, may requirements muna. Ayan, tsaga-tsaga. Super tsaga-tsaga sa pag-apply. And prayers and faith. Ganyan. Kasi, nung nag-apply kami, yung feeling mo na ginalingan mo naman, close kayo ng employer, kausap mo, nakasagot ka, pero hindi ka na-select. Yung parang nadadown ka na sa self mo, pero hindi. Parang hindi para sa'yo. So, minsan ganun yung na-feel namin talaga. Matagal-tagal at dami naming napagdaanan. Yung iba, swerte nga kasi isang apply lang, agad-agad na tanggap sila. Sa amin, parang pinaghirapan namin. Batihan na lang kung ma-select ka, nagustuhan ka ng employer, na-impress sa'yo. Kahit wala kang, yung iba, kahit hindi, wala namang experience, may nasiselect naman. Minsan sabihin mo, mas magaling pa ako dun, ganyan, yung sa interview, ganyan, tapos hindi ka na-select. Kasi depends talaga sa employer yun, sila yung namimili. And sige lang nang apply. Pag nakakuha ka na, select ka na, try mo pa rin, kung wala pang matagal kasi yung ibang process sa company, may option ka ba? Try mo pa rin magandang option para marami kang pagpipilian. Thank you so much for watching ko. So, kung may mga tanong, mag-reply naman ako. Pero hindi agad-agad kasi may trabaho na si Ate Girl. Huy! 7 to 7 na kami ngayon and day off siguro. 5 days pasok pas 2 off. Depende sa company kung ano yung patakaran. Habi! So, ayan. Thank you so much for watching. Dito na ako magsasagot sa YouTube ko sa mga question inquiry doon. And goodbye! More upload pa soon. Thank you!